Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman. Pero mabait pa si Madam Sara dito, sabi niya bilang tao. Hindi, alam mo malaman yun yung bilang tao. Malaman ho yun, ibig sabihin nun, at least, nire-respeto ka niya bilang tao lang. Di ba? Pangalawa, at least, hindi ganyan tinawag na animal. Tao ka. Oh, yun. Pero hanggang doon lang yung respeto ni Madam BP sa'yo. Doon lang. Bilang tao. O, di ba? So, sinasabi nga ni Madam BP, nilalagay ka lang niya sa tamang posisyon mo. Hindi, isipin niyo to bakit kanyo? Bakit nilalagay sa tamang posisyon? Kasi nga, parang sinasabi niya, hanggang diyan ka lang. Ako, vice-presidente ko. O ikaw nga, asawa ka, pero wala kang katungkulan. Hindi ikaw ang binoto ng taong bayan. So, wag ka masyadong maraming hanash. Bilang tao, nire-respeto ka niya. Hanggang doon ka lang, tao lang, ha? Para tayo, pare-pareho tayo, tao. Ganon. Yung iba, tae. Yung mga tanso, tae ang mga yan eh. Di ba? Yung mga unitae, yung mga sumali sa unit team, unitae ang mga yan. Sama-sama silang parang tae doon na nagsiksikan. Di ba? Mga unitae. Tuloy natin, ha? Pasok. Sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Wala daw kinalaman sa kanyang mandato. Sa mandaling salita, masyadong mababaw. Yun ang birada ni Madam BP Sari. Masyadong mababaw. Walang kinalaman yan sa mga pangyayari o bilang vice president at yung asawa mo presidente, walang kinalaman yan. Masyado kang mababaw. Ganun lang inilalagay lang niya sa tamang posisyon, ika nga. Ito ang diretsahang Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang panayam noong nakaraang linggo. Inamin ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara sa tila pagkonsente raw nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa prayer rally noon sa Davao. Hindi ito direktang sinagot ng Vice Presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Malalim yun, ha? Malalim yun, sinabi niya. Di ba? Pag-uusapan na lang namin. Sa pagitan lang namin. Di ka kasali. Ang bihira, Ang bihira. Malalim yun, ha? Sinabi niya, parang, yung ganyan, mag-move on na tayo. Okay? Iwanan na natin yan. Mag-uusap na lang kami, dalawa, ni Bongbong Marcos. Kasi meron kami sariling pagkakaintindihan na hindi ka kasali doon. Alam mo, yari ito si Pangulong Marcos. Yari ito. Sa kulambo ito, sa labas ito matutulog. Sigurado ako. Naku po. Hindi, ito, halimbawa lang. Kayo, may mga may mga asawa kayo, di ba? Kayong mga asawa, bigla na lang kayong nagalit yung asawa ninyo kasi may pinagseselosan. Etong pinagseselosan nyo, sabi ba naman, sandali, this is beyond our work. Kasi itong pinagseselosan, yung parang vice president ng kumpanya. Yung asawa mo, presidente ng kumpanya. This is beyond our work. Iwan na lang natin yan sa pribadong usapin. At kami na lang mag-uusap. Kaming dalawa na lang mag-uusap. Sakit nun, Brad. Muntakin mo. Ikaw ang bumanat. Isipin mo, ikaw ang bumanat, and yet, ang mag-uusap silang dalawa nung asawa mo. Shit! Mapapashit kaping mainit.
Di ba? Mantakin mo. Pag yung asawa ko, yan. Hindi, subukan mong gawin sa akin yan, yung asawa ko. Kunwari lang may asawa ako. Imaginein lang natin, kunwari, yung asawa ko si Gigi Delana. Si Gigi talaga. Eh, bakit ba? Pakialam nyo. Kunwari, siya asawa ko. Tapos may inaway ako. Kunwari, wala ako kasi kilalang masyadong singer na lalaki. Marami mga binabae. Pero lalaki wala eh. Kunwari, si Rico Blanco. Kunwari, si Rico Blanco. Tapos binanatan ko si Rico Blanco, sabi ko, bad shot ka na sa akin, Rico, ha? Pag nagja-jamming kayo ng asawa ko, masyado ka, ha? Tapos biglang sabi ni Rico Blanco, wag natin idamay yung mga shows. Personal na yan. Mag-uusap na lang kami ng jowa mo. Labas ka sa usapan. Shit! Payag ba kayo nun? Payag kayo nun? Sabihan sa inyo, labas ka na sa usapan? Kaming dalawa lang mag-uusap? Ako yung bumanat sa iyo, ba't siya ang kakausapin mo? Hindi, isipin mo yun, ha? Ako ang bumanat, pero ang mo yung asawa ko? Anak ng teting. Grabe yun. Kung ako yun, maniwala kayo sa akin, ikukulong ko yung asawa ko, hindi kayo mag-uusap. Hindi! Cancel lahat ng show! Hindi pwede yun. Di ba, kakanceling ko lahat ng show. Kung bira, nilabas ako sa usapan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang matagal nang namumuong hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, maging sa pagitan ni VP Sara at ng First. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba rin tong pumitik si VP Sara Duterte, iba rin pumitik eh. Pitik talaga to eh. Etong sagot niya, very statesman pero pitik talaga, di ba? Pitik talaga. O, sabi naman ito, mag-GF ka na kasi para di ka mag-imagine palagi. Gastos lang yan, pambihira kayo. Oo. Wag na kayong ganyan. Wala gastos lang sa buhay ang tsaka alam mo, ang mga single masaya sa totoo lang. Wag ko kayong magulo, ha? Oh, ito. Okay. Tuloy. Oh. Lady. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ako, maraming mas importanteng bagay. Parang sinasabi, yung putok ng butsi mo, hindi importante yun. Alam mo, ito Madam FL, kung ako sa I have an advice. Ito lang, simpleng advice lang ho ito, Madam Lisa, ha. Huwag na kasi kayo nagpapaniwala doon sa mga vlogger ninyo. Sa akin ho kayo humingi ng payo. Huwag ko kayo nagpapaniwala sa mga vlogger ninyo. Huwag kayo nagpapaniwala kung sino yung nagbubulong sa inyo. Siyempre, yung mga nagbubulong sa inyo, sumisip-sip yan eh. Ganin mo. Banatan mo si BP para masira yan si BP. Mga ganon. Tapos, bubulungan ka pa ng mga vlogger dyan. Madam, magpa-interview kami para talagang namin, mga pagtanggol ka namin. Madam, for the content lang yung mga vlogger na yan. Lalo na yung si Katon Ying, mahilig sa content yan eh. Kaya nagagaganyan yan, gusto lang yan, magkaroon ng views para umangat yung channel niya. They don't care about you. Honestly, they don't care about you. Kung ako sa iyo, ito madam mas maganda, ganun na lang, shut up. Kasi always remember this. This is a serious advice. Ang tahimik, yan ang laging nananalo. Yan ang laging yung pumapalag. Ayan nyo lang silang, kasi yung mga bira-birada sa inyo, unless totoo, patay tayo dyan. Pero kung kayo'y tatahimik lang, wala sanang ganito. Ang problema, tandaan ninyo, yung bitaw ninyo, ang dami pang tinamaan na hindi naman dapat tamaan. Halimbawa, yung may mga tattoo. Sa dami-dami ng may tattoo sa Pilipinas. Para mo sinabi, yung mga
Mabuti ang anak ko, walang tato. Mababait silang mga bata. So pag may, lahat na kaming tato, mas ugali na. Demonyo na lahat na may tato. Madam, napakaraming may tattoo sa Pilipinas. Baka hindi nyo nakakalimutan nyo. Hindi ko naman alam, dito si kay Katunying, hindi man lang dinilit yung part na yun. Diba? O, eto si Diego, ako walang tato, matino naman. Mali. Ako walang tato pero hindi matino. At iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Grabe yun. Ang sakit nun, ma'am. Ang sakit nun. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Sa lahat na sinabi ni Madam VP Sara Duterte, yun sa droga ang pinakamasakit. Talaga naman. Ibig sabihin, nawala na. Tapos ngayon, bumalik. Parang ganun. Kalamak na naman. Diba? Isipin nyo na. Ulitin natin yung sinabi ni Madam. Mga importanteng bagay para sa kanya. At hindi yung hanas nyo, Madam Lisa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pagtaas ng pagkain, which is true. Di ba? Totoo po yan. Kaya nga, hit na hit ngayon yung Paris overload. Bakit kanyo? Kasi 100 pesos lang, may sopis drink ka pa. Pinromote pa kita, ha? Hoy, sino man ikaw na ano dyan? Ano mo pangalan uli nun? Si Diwata. Diwata, ha? Pinromote ko pa. Pero alam mo, kung gusto ninyo ng Paris overload na masarap talaga, yun talagang masarap, ha? Hindi ko sinabing hindi masarap yung kay Diwata, ha? Pero kasi hindi ko pa natikman, kaya hindi ko mahusgahan, okay? Pero yung talagang masarap na Paris overload sa Bebe Torre, Kanlubang. Ang sarap ng Paris overload dyan, as in, gumagano. Masarap. Oh, murang-mura pa. At saka masarap. Manunod ka pa ng Mocha Girls. Mamimit mo pa si Manatbay. Oh. Pero totoo nga, alam nyo, ito yung isang bagay na concern ang mga Pilipino. Yung pagdating po sa presyo ng bilihin. Kasi alam nyo, natakpan na halos lahat ng issue. Lahat ng pampolitical na issue, tinakpan na. Issue sa politika, issue sa traffic, issue sa busway, issue sa wangwang, lahat yan. Ewan ko, parang inexage para mawala yung issue na until ngayon, bumubulusok pataas. Pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, pataas ng pataas ang presyo ng pagkain, pati ang bigas ay pataas ng pataas. Nawala na ho tayo sa usapan na yan. Yan ho ay napaka-importante. More than anything else, politika, PDEA, drugs, na yung bangag ang ating presidente, more than all the talks, all the chismis, and everything that is happening now, ang pakialam ng mga Pilipino ay yung taas ng pagkain. Basic needs nila. Ay grabe na ho. Habang sabi nila, yung pagkain niya, kung hindi man tumaas yan, paliit ng paliit ng paliit. Di ba? Yun ang katotohanan. As in, ganun na ho katindi ang problema ng bayan natin. And yet, ano issue? Bad shot ka sa akin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Yun ang totoo dyan. Naku po. Alam nyo ba yung mga issue ngayon sa balita? Ha? Sa mga news? Pati yung issue ng, ewan ko nga sabi ko, mga media din talaga. Although, hindi mo masisisi. Yung e-trike, walang katapusang awayan kung papayagan ba o hindi papayagan ng e-trike. Ngayon, eto gusto kong punahin yung mayor ho ng Pasay. Madam Mayor,
Ako actually nakilala ko na po kayo dahil kakilala ko po yung anak ninyo. Pero Madam Mayor, mukhang kung meron man talagang pinakamalala na tricycle at e-trike na bumabaybay, walang iba kung hindi sa Pasay. Lalo na yung corner Taft at saka ng EDSA. Grabe ho. Madam, baka hindi nyo ho nasisilip, parang kulang ho talaga ng enforcer dyan. Grabe yung mga tricycle dyan at saka mga e-trike. Grabe ho sa karsada. Sa Taft na nga lang eh. Sila nakaharang. Nagagalit pa ho yan pag binusinahan mo. Grabe ho dyan sa Pasay. Yan ho yung mga issue na alam nyo kung bakit nagkakaganyan? Bakit? Kasi ang mura ho niyang yung e-trike na yan eh. Kaya tuloy ang daming bumibili. Kaya tuloy ang daming nakaharang sa kalsada. Wala na hong batas. Dahil nga ho sa kahirapan din. Bakit kanyo? Madaling kumuha. Tapos walang rehistro. Walang lisensya. Hindi ko naman sinisisi kung talagang gano'n ang tinatakbuhan ng mga kababayan natin. Kaya lang dahil doon, nawawalan na tuloy ng disiplina. Kaya tuloy nagkakagulo sa kalsada. Di ba? Ganun o katindi. Ano pa issue? Issue nung mga wiper boys. Alam niyo yung wiper boys? Yung talamak na wiper boys ngayon, yung babasain yung windshield mo, tapos pumasan. Pag hindi ka pumaya, pag nagalit ka, gagasgasan ka. Magagalit sa'yo. Sisilipin pa nila. Pag babae ka, ikaw ang tatargetin nila. Ganun katindi. Sabi ko nga, ano to? Ano na nangyari sa Pilipinas? Talagang sumagad na tayo sa kahirapan, sa buhay. Yung tipong kahit wala na, yung mga rugby boys, ganun na ginagawa. Tapos nung nahuli ho sila, alam mo sabi, nagtatrabaho lang naman para may pambaon ako sa eskwelahan. Pero hindi naman sila pumapasok sa eskwelahan. Paano may pambaon? Di ba? Oh. Yan ang mga problema sa Pilipinas. And yet, bad shot ka sa akin. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Yun. Talamak na naman. Ibig sabihin na wala na, bumalik uli. Naku po, naku po. Talamak na naman pero bumalik na uli ang druga. Kayo ba? Kayo magpapatunay niya mga kababayan. Kamusta na ho ba ang droga niyan nyo? Nandun sa ban. Naandun sa ban yung druga. Dinadrive ng dating US Army. Di ba? Ganun na ngayon, ang druga. Lupit, no? Wala tayong magagawa. Ngayon, ang druga, depende sino mag-a-announce. Depende kung gaano kadami. Anyway, tuloy natin. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Grabe yun. Sunod-sunod, kriminalidad. Tuloy-tuloy pa rin daw. Insurgency. Naku po. Hindi pa rin na kahit ano-ano, wala. Siguro sasabihin iba, di ba madam, nasa NTF-El ka? Oo, pero hindi naman na siya masyadong isinasali ngayon. Tandaan nyo, iba na rin ang takbuhin ng gobyerno ngayon. Mukhang iniitsipwera na ho si Madam BP. Hindi na ho siya kasali. Siyempre, bad shot na siya. Diba? Naku po, patay tayo dyan. No? Tuloy. Pasok. Para naman sa miyembro ng House Majority na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangang sumagot ni VP Sara sa mga tirada ng kanyang pamilya laban kay PBBM. Bakit Kung naman? hindi, siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala sa liderato ng ating presidente, sa tingin ko mas maganda kung mag-resign na si Vice President Sara Duterte. Wag ganun. Ito naman si Congressman, nakikigulo pa.
Sino nagutos sa'yo para magsalita? Kung Joel, hindi ko gusto yan. Kung ayaw mong magkaroon tayo ng di magandang samahan, I love you pa naman. Para hindi sa nakakaalam, ang ibig sabihin ng I love you ni Mike Abe is I respect you. Alam mo, Sir Kong, kung ako sa iyo, shut up na lang po kayo kasi medyo parang hindi ho kayo masyadong aware sa mga nangyayari po. Alam nyo, sir, eto, paliwanag ko lang just in case hindi ho kayo medyo aware. Hindi ho magkaiba ho si Pangulong Duterte at ang kanyang anak. Alam ho yan ng mga taga Davao. Alam ho yan ng mga Duterte supporter. Alam mo namin lahat yan. Alam mo ng taong bayan na ibang-iba ho sila na magdesisyon ng kanyang tatay. Alam nyo na ho, sigurado ko, alam nyo din ho yan. Kasi kay Yorme ito congressman na ito. Di ba, naalala ninyo, si Pangulong Duterte ayaw niya kay Bongbong Marcos noon. Alam nyo yan eh. Alam nyo yan. Pero yung anak niya nakisama kay Bongbong Marcos. Kasi nga, sila ho, maybe they are relatives by blood, but by principle, policy, magkaiba sila ng tatay niya. So kung meron mang sabihin si Pangulong Duterte, labas ho si BP Sara Duterte doon. Ngayon, baka sabihin nyo kasi, bakit gusto nyo si BP Sara Duterte? It's not because of Duterte alone. Pagdating sa approach niya kasi, sa pagdating sa insurgents, talaga namang maaasahan natin si BP Sara Duterte. Pagdating sa dedication sa trabaho, ganun din. Pagdating sa higpit, ganun din ho. Pagdating sa pamamahala sa Davao, maganda rin ho ang kanyang ipinakita. Not because anak siya ni Pangulong Duterte. Added na lang ho yun na nakuha niya yung payak na pamumuhay ni Pangulong Duterte o yung simpleng pamumuhay ni Pangulong Duterte. Nakuha niya yun. Pero in terms of principles and policy, magkaiba sila ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, di ba noong 2022 nga po ang sinuportahan po namin, alam naman hindi hulingin sa iba yan. Ang team ni Yorme ang sinuportahan namin. Bakit? Pumunta ho siya doon sa unit team. Alam niyo lahat yan. Tama, mali. Kaya magkaiba ho sila. At hindi naman nagalit si Pangulong Duterte sa amin. Di ba ho? Bakit to? Kasi pagdating sa political, magkaiba ho sila. Huwag niyong paghaluin, congressman. Kaya tuloy medyo sablay po yung komento ninyo na porket ayaw ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, dapat nang mag-resign si Duterte. Hindi ho ganun yun, sir. Sana ho mas maintindihan nyo ito. Ito'y respetong pagdi-disagree lamang sa inyong opinion. Let's agree to disagree. Diba? Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, halatang hindi daw nagkakasundo ang Pangulo at Bise sa kanilang foreign policy, lalo sa issue sa West Philippine Sea. Kaya mainam daw na pag-aralan ulit ni PBB. Hindi ko talaga magets yung mga taong nagsasabi nitong foreign policy. Hindi man sila magkasundo. Si BP, kung totoo kasi remember, si BP Sara choose to be silent, di ba? Ayaw niya magsalita tungkol sa foreign policy. Bakit? Nilalagay niya yung kanyang sarili sa tama. Ano ho yun? Wala ho siya dapat sabihin. Wala ho siya dapat desisyon o epal-epal. Ika nga. So, ibig pong sabihin nun, it doesn't mean na meron siyang ibang pananaw. Nagkataon lang, vice presidente ho siya. Hindi ho yan papel at trabaho ng isang vice presidente. Trabaho yan ng presidente. Kung makikigulo siya, mas masama pa ho yun. Kung magsasalita siya at iba ang tono niya, mas masama pa ho yun. So mabuti na siyang nananahimik. Bakit? Kailangan po ba ang kanyang tinig para magkaroon ng direksyon ang ating bansa pagdating sa foreign relation?
Wala ho eh. Kasi presidente nga po eh. Yun o, nagko-command sa AFP, sa DOTR na nasa ilalim ng Coast Guard, kapulisan, DFA, mga ambassador natin. Lahat po yan under ng presidente. Kaya nga hindi nagsasalita ang ating Vice President. Dumulugar siya, ika nga. Oh. Bakit yung pag ginugulo?